I'm back mga ka-virtual kumare. Diyos ko, ilang araw nga akong hindi nakapag-upload ng video kasi itong utak ko nga isiniset up ko pa kasi ang dami-dami kong iniisip this past few days. Siyempre kapag wala nga sa issue itong isip mo ay talagang maaapektuhan nga itong focus mo sa mga ginagawa mo o sa gagawin mo. So for today's video ay wala namang bago kundi maglinis, magligpit at mag-alaga nga ng 2 toddlers. Pero pwede ka namang manood o hindi, basta choice mo yan, go. At eto na naman nga ako sa ref, namimili nga kung anong lulutuin ko para ulamin namin ngayong tanghalian. Dahil nga Lunes ngayon magluluto tayo ng adobo. Pero hindi ko naman sinabi na dahil Monday adobo yung lutuin nyo. Basta kung ano yung available sa ref nyo, yun na yun, go. Bago ko nga simulan ng pagluluto dyan, hugasan na muna natin itong mga hugasin sa lababo. Para naman hindi makalat habang tayo nag-aasikaso dito. At syempre, expected mo na yan dahil nanay ka, may commercial talagang magaganap. Tulad nito, naguhugas ka ng plato, may isang batang lalapit para magpabukas ng kanyang snacks. Nung naasikaso ko na nga itong lulutuin ko, nagsimula na nga rin ako mag-isa dito ng bawang at sibuyas. Ako lang ba yung nababanguhan tuwing nagigisa ng bawang at sibuyas? Yung tipong ginigisa mo pa lang yung bawang at sibuyas pero ang lakas na makaramdam ng gutom. Wala namang espesyal sa adobo ko na to kasi ako lang naman mag-isa ang kakain nito. Pero itong mga anak ko nga ay tinatry ko na rin subuan ng mga ganitong ulam. Pero yung panganay ko parang malabong mangyari. So habang nakasala nga yung adobo doon, nagtimpla na nga rin ako ng juice dito. Masarap talaga i-partner yung juice kapag nag-uulam ka ng adobo. Mango flavor nga pala to. Hindi ko naman binili yung juice na yan. Matagal na nga palang nakastock yan dun sa taas namin. Natira kasi yan nung minsang nag-inuman kami. Syempre on budget tayo kaya halo-halo lang muna ang kaya nating bilhin na inumin ngayon. Kita nyo naman, muntik pa nga masunog itong adobo ko. Kaya ayan, nilagyan ko na nga ng tubig bago pa matuyo. Sinabay ko na rin yung sarili ko, yung toyo. At dahil naubusan nga kami ng suka na dato puti, ito na lang yung nilagay ko, yung sukang pinaharot. Grabe no, hindi lang pala tao yung maharot, pati suka din pala. Nabili kasi yan ng asawa ko dun sa Nueva Ecija. Yung lasa nga pala ng suka na yan ay medyo maasim na manamis-namis. Kaya nung nilagay ko na sa adobo, Diyos ko, napakasarap. Kaya kain tayo mga mare. Naprito ko na nga rin yung isda na uulamin ng mga anak ko. Diyos ko, ito na naman kami sa serye ng aking panganay na naghahabulan nga at nag-uutuan para lang kumain. Tignan nyo naman kasi, kumakain nga kami ng bunso ko dyan, siya naman naglalaro sa likod. Tapos mga mare, hindi nga lang yan yung ginawa niya. Kaya pala tahimik mga mare, ito nga pala yung nilalaro niya, yung bigasan namin. Diyos ko po, hindi ko kasi napansin na nilalaro niya na yan kasi pagkatapos nga namin kumain dyan ay talagang naghugas na nga ako ng plato. Pagkatapos ko na nga ring maghugas dyan at maglinis ng kalat na ito na naman yung sinunod ko. Hindi ko na nga mabilang sa isang araw kung ilang beses ba yung kinakalat ng mga anak ko. Grabe no, hindi ko talaga akalain na ganito pala ang pagiging nanay. Aminado talaga ako nung dalaga pa ako na isa talaga ako sa mananghusga sa mga nanay na nasa bahay lang kung bakit nalolosyang sila. Siyempre, sa'yo ba naman lahat ng gawain tapos lahat ng tira na pagkain ng anak mo sa'yo rin?